Alas 8:40 na ngayon, mga kaanawin. Wala na mga tao dito. Mga natambay na lang dito. Rodete Sunday na, ibig sabihin ay kagalakan kasi malapit na ang ating pagdiriwang ng pagdating ng Panginoon. Ano nga bang magandang alas 8:40 na ngayon, mga kaanawin. Wala na mga tao dito. Mga natambay na lang dito. Rodete Sunday na, ibig sabihin ay kagalakan kasi malapit na ang ating pagdiriwang ng pagdating ng Panginoon. Ano nga bang magandang may sasabihin ako na kanina, nakalimutan ko na. Ayan. Ganda ng simbahan natin, oh. Nakalagay dito. Panatilihing malinis ang simbahan, itapon ang inyong basura sa baso. Mga bagay na disiplina. Wala yung aking gustong sabihin, nakalimutan ko. Ba't nga ba ako nandito? Nakatambay ako. Hina naman ang audio ko. Last time nandito ako eh. Pag hindi bitin sa kalinawan ng video eh. Sa audio naman. Dito tayo. Dito tayo sa mahal nating simbahan. Sa gusaling pinag-iipunan ng mga Katoliko. Ganda ng simbahan dito. Sampung utos ng Diyos. Unang-una, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Exodo 20. 2 hanggang talatang 3. Malapit na ang Pasko. Meron akong video na ano eh. Dati may video ko na 1.5 hour yun. Nasira lang, sayang. Continuation yun ng dati kong video. Saan nasira? 1.5 hour yata yun. Malaman yun, kaya nang nasira eh. May nagtatanong sa akin, bakit ka ba may binabanggit ako na to? Nasabi ako na ganito, may binabanggit pa ako na Magturuan Academy. Ano yung Magturuan Academy yan? Quote unquote, Magturuan Academy. Meron bang ganyan? Wala po, walang ganyan. Ano ko lamang yan, parang bansag ko lamang yun kasi yun ang parang nagiging ano nito. Ginagawa nilang lisensya para dinadaang dami. Ginagawa nilang lisensya para mag-style ng magtuturo kahit hindi naman talaga mga tagapagturo. Mahabang kwento ito eh. Minsan, ikwento ko to. Itong mga gawain ng mga tao. Maraming ganito, nagsipagturo. Ang ginagawang karir nila, yung ganyang pagtuturo kahit walang authority. Ang nangyayari,
no, nangyayari, yung walang authority ganyan, walang formal studies na tungkol sa katekismo, mga hindi nagpa-practice ng religion, mga non-practicing, nasahanay ng mga hindi aktibo sa simbahan. Anong mangyayari anong ituturo nila? Nakarir nilang pagtuturo. Diba? Puro tungkol sa taliwas sa katuruan ng simbahan yan. Magiging taliwas ng pagkaturuan ng simbahan yan. Kaya kita niya, mga kapanalig, no? Kayo na mag-research doon sa Facebook account ko kung mga puro heresy na yung mga pinagtuturo nila kung ano, kaya medyo inaano ko lang. Anong dapat daw gawin sa mga ganyan? Iwasan daw, layuan. Tandaan daw yung mga ganyan na naglilika ng pagkakampi-kampi. Ano po? Ganyan na. Kwento ko yung ano sana, medyo nawawala ako. Buti lang, naka-ano ito, dito naka-public. No. Saka ako na lang lalabas to Ano ko ba yung sinasabi kong mga kililim? Yung iba, sa ibang diocese, sa ibang yung mga apologists doon, meron silang, minsan tinitema nila, binabansagan nilang apologists. Apologists daw. Minsan may binabansagan din ang mga apologists. Hindi ibig sabihin nun, mga epal, hindi talaga mga tunay. Yung mga tunay yun kasi, yung mga tunay talagang nasa simbahan yan. Talagang mga yan. Kung yung iba man ay hindi medyo busy, kung yung iba man ay busy, sila ay nasa pa rin, under pa rin ng simbahan. Pero itong mga sinasabi kong mga apologists nito, mga mga sari-sari na pinag-iimbento nitong mga termino. Sample, simbahan. Sari-sari na ibig sabihin sa kanila. Ang simbahan sa kanila, iba na ibig sabihin. Simbahan ay sila. Without the church, sila ang simbahan. Kahit hindi sila magsimba. Yan. Mga meaning nila. Which is, alam mo, totoong meaning ng simbahan. Ang simbahan ay, oo, tayo. Pero, hindi labas ng simbahan, ng inang simbahan ng Santa Iglesia Katolika. Tayo. Pero hindi pwedeng magsarili at saka magbigay ng sariling aral at turo. Kaiba sa katuruan ng simbahang Katolika. May katuruan ng simbahang Katolika Yan ang binigay ng Panginoong Hesus na dapat na paniwalaan At yan ay nasasaad sa mga kredo natin. Kaya nga credo Ibig sabihin ay naniniwala. Sa English ay parang pledge yan. Pledge ng paniniwala ng pagsang-ayon sa tinuturo ng simbahan. Yan ang pananampalataya natin, mga nasa credo yan. Naandun na siya. Yun na lang ang ating dapat na pakinggan at ang palatayanan, paniwalaan. Yan ang mga dapat nating paniwalaan, hindi yung kung saan-saan pa na nagsasalita itong mga ito, nagsasalita ito ng kaiba, ng nag-iimbento ng mga salita na kaiba para lamang mailusot yung kanilang mga kasalanan. Saka mga kayabangan. Research nyo minsan yung
yung mga na-post ko na. Medyo malayo na itong mga to eh. Ang layo na, kaya hindi ako makontento nung pasulat-sulat lamang. Ang layo na nila. Kahit medyo yung ngipin ko mga namamaalam na. Mga kapatid sa pananampalataya, mag-iingat kayo sa mga ganyang mga paniniwala at mga katuruan. Ang daming ganyan nagsipaglipa na. Yung mga sekta-sekta, 48,000 na yun. Sekta-sekta, mga tayo lamang ng mga kung sino-sino taong nagkakamali. Tapos, iba pa ito sinasabi ko. Ito yung produkto rin nila. Kumbaga sa ano, ito yung mga offshoot na rin ito eh. Kasi yung mga ano ito eh. Ito, kaya dapat tayong mag-iingat dito sa mga taong ito. Gaya ng sinasabi kong simbahan. Ibang meaning nila sa simbahan. Ang simbahan ay, sila. Oo, sila. Oo, tayo. Pero hindi pwedeng mapawalay sa simbahan, sa inang simbahan. Hindi pwedeng gumawa ka ng sarili mong aral. Sapagkat mayroon na tayong mga katuruan, pinahayag ng Panginoon sa atin, iniwan niya sa simbahan niya. Yung simbahan na yon, mayroong hierarkiya yan eh. Hindi pwedeng magsalita ang kung sino lamang dyan. Sasabihin niya ay, ako, leader ako, teacher din ako, katikista rin ako. Hindi pwedeng ganun eh. Ang simbahan ay may mga hierarkiya. Ibig sabihin ay mayroon siyang pamunuan, may nag-administer sa kanya, mayroong iniwan ang Diyos na namamahala sa kanya. Unang-una na yung Santo Papa. At ang kasama ng mga kanyang mga obispo. Naghanap sa buong sanlibutan para ipahayag ang kanyang katotohanan. Medyo putulin ko ng konti, sundan ko na lang.